Sa halagang 164 pesos at 4 na ingredients, makakagawa ka na ng masarap na yema. Yema na masarap ipanghimagas at pwedeng ipang negosyo. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bali sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 6 na piraso ng egg yolk, 2 lata ng condensed milk, butter at mani. Kung ayaw nyo po palang maglagay ng mani dito sa ating yema recipe ay okay lang naman po. Next, sa isang lagayan, pagsamahin natin dito yung condensed milk at yung egg yolk. Hahaluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well-combine na itong dalawang ingredients. Once okay na, i-set aside muna natin. Then sa isang kawali, maglagay tayo ng 1/4 ng butter. Bali, bumili ako ng isang buo ng butter, then hinati ko sa 4. At yung isang part, yun yung 1/4. Hintayin lang natin itong matunaw. At once na natunaw na nga, ilalagay na natin dito yung pinagsama nating condensed milk and egg yolk. Actually, yung pagluluto ng yema, madali lang naman talaga. Ang kailangan lang natin dito ay pasensya. Kasi hahaluin lang natin ito ng hahaluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. At dapat mahinang apoy lang ang gamit natin sa pagluluto. Mga 10 minutes ko itong hinalo hanggang sa makuha ko yung ganitong consistency. Then pwede na natin ilagay dito yung dinurog na mani. Yan po palang mani na nilalagay ko dyan ay yun yung happy na nabibili sa tindahan. Halagang 10 pesos po yan at dinurog ko lang. After nating mailagay yung mani, lulutuin pa natin uli ito ng another 10 minutes at dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghalo hanggang sa makuha na natin yung ganitong consistency. Once okay na, isali na natin dito sa lagayan. Nilagyan ko po pala yan ng cooking oil para hindi dumikit. Then hintayin na lang natin itong lumamig. At nung lumamig na nga, pwede na nating balutin. Bali, bumili lang ako ng cellophane at ginupit ko ng pa-square. Yung nilalagay ko sa bawat cellophane ay isang kutsarita. Sakto na yung laki niyan kung ipangbibenta. Pero itong ginagawa ko ay kakainin lang namin dito sa bahay. After mailagay sa cellophane, i-press nyo lang yung mga gilid para makabuo ng pyramid. Isa rin pala ito sa akin na kailangan ng pasensya yung pagbabalot ng yema kasi medyo matagal din itong gawin. And after 100 years, ayan, natapos ko nang gawin yung ating napakasarap na yema. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. At ayan, nagawa ko na rin yung yema na nung nakaraan ko pa talaga gustong kainin. So ayan. Actually, pangalawang beses ko na pala itong ginawa. Yung una kong ginawa nito ay pumalpa kasi naisama ko yung egg white dun sa niluluto kong yema. So, dapat hindi kasama talaga yung egg white. Egg yolk lang yung kasama. Kagabi ko pa pala ito ginawa at kagabi ko na rin siya binalot. So, ngayong umaga ko pa lang siya titikman. At ang nakakatawa, nabawasan na siya. Kinain na ng mga anak ko. So, ito siya. Ang maganda dito sa yema na nagawa natin, hindi tumigas or hindi matigas. Alam mo yung pag kinain mong chewy tapos malambot, basta ganun eh. Masarap. Ang sarap. Hindi siya ganun katamis. Sakto lang. Ayan. Ayan siya, ang kito.